Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka sa lugar ninyo rin may isang taong tahimik lang na tumutulong sa iba, hindi para mapansin, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. At sa kwentong ito, makikilala natin ang isang binatang kahit kapos sa buhay ay hindi natutong maging madamot, at isang dalagang akala ng lahat ay isa lamang estrangherang napadpad sa kalsada. Pero sa likod pala ng katahimikan niya ay may nakatagong sugat na babago ang buhay ng maraming tao. Sa gilid ng lumang terminal ng bus sa Maynila, kung saan nagsasama-sama ang ingay ng mga konduktor, busina ng jeep, sigaw ng mga tindero at amoy ng pritong isda mula sa maliliit na karinderya, naroon araw-araw si Tabian Riego. 27 taong gulang siya, payat ngunit matipuno dahil sa bigat ng buhay na maaga niyang pinasan. Hindi siya kilala ng marami sa pangalan, ngunit kilala siya sa tawag na yung binatang may kariton ng ulam. Mula 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Tabian. Habang karamihan sa mga tao ay mahimbing pa ang tulog, siya ay nagsisibak na ng kahoy sa likod ng maliit nilang inuupahang kwarto sa eskinita ng Santa Mesa. Sa loob ng makipot na bahay, maririnig ang mahina ngumit maingat na ubo ng kanyang ina, si Aling Visminda, dating kusinera sa isang malaking bahay sa Forbes Park. Noon, mabilis itong kumilos, mahusay magluto at palaging malakas ang boses kapag tumatawad sa palengke. Pero nagbago ang lahat ng nadulas ito habang bumibili ng paninda 3 taon na ang nakalipas. Napilay ang isang paa nito at mula noon ay hindi na nakabalik sa trabaho. "Ako na po dyan, Nay," sabi ni Tabian habang inaabot ang sandok na hawak ng ina. "Hindi naman ako baldado sa kamay, anak," pabirong sagot ni Aling Visminda kahit halatang pinipilit lamang niyang ngumiti. "Kaya ko pa namang haluin ng giniling." "Nay, sinabi ni Doc na huwag kayong masyadong magtagal sa tayo. Ako na." Napabuntong hininga ang matanda. "Kung hindi lang sana ako na aksidente, hindi ka sana napipilitang magbenta araw-araw." Huminto si Tabian sa paghihiwa ng sibuyas. Tumingin siya sa ina at ngumiti ng marahan. "Wala naman po kayong kasalanan. At saka, mas masarap luto ninyo kaysa sa kahit anong restaurant. Ako lang ang tagabenta." Sa totoo lang, hindi madaling buhay ang meron sila. Ang kinikita ni Tabian sa kariton ay sapat lamang para sa renta, bigas, gamot ng ina at kaunting ipon kapag may natira. Minsan, kailangan pa niyang mangutang sa tindahan ni Aling Merced para lang may puhunan kinabukasan. Ngunit kahit ganon, may isang bagay na hindi kailanman nakakalimutan ni Tabian: magtabi ng isang supot ng pagkain para sa taong mas gutom pa kaysa kanya. Sa bawat araw na nagluluto sila ng adobo, ginisang gulay, menudo o simpleng munggo, may isang maliit na lalagyan na hindi niya ibinebenta. Nakasulat doon sa takip ang salitang "para sa walang hapunan." Hindi ito alam ng karamihan, pero matagal na niyang ginagawa iyon. Nagsimula ito nung bata pa siya, nang minsan ay 3 araw silang halos lugaw lang ang kinakain ng ina. Noon, may matandang babae sa simbahan na nag-abot sa kanya ng pandesal at kape. Hindi malaking bagay sa may sobra ang magbigay, pero sa taong gutom, ang isang pirasong tinapay, buhay na iyon. Hindi na nakalimutan ni Tabian ang mga salitang iyon. Pagsapit ng 7:00, itinutulak na niya ang kariton papunta sa terminal. Sumalubong agad sa kanya ang usok, alikabok at siksikan ng mga pasahero. May mga estudyanteng nagmamadali, construction worker na may bitbit na helmet, mga nanay na may kasamang batang antukin pa, at mga driver na nagtatawag ng pasahero. "O Tabian, anong ulam ngayon?" sigaw ni Kulas Remonte na may makapal na bigote at palaging nakasabit ang tuwalya sa balikat. "Menudo, pritong talong at ginisang sayote, Kuya Kulas. Pautang muna ako ha, bayad mamaya pag may boundary na." Ngumiti si Tabian. "Sige lang, pero wag mong kalimutan, kahapon may utang ka pang kalahating order." Napakamuthulo si Kulas at tumawa.
Aba, may listahan ka pala. Sige, doble bayad mamaya. Sa kabilang pwesto naman ay naroon si Berto Palangka, may-ari ng mas malaking karinderya na may tarpaulin pa at maraming mesa. Palaging nitong minamasdan si Tabian na parang isang langaw na ayaw niyang makita sa paligid, hindi dahil nalulugi siya kay Tabian, kundi dahil naiinggit siya sa tiwalang ibinibigay ng mga tao sa binata. Kahit maliit ang kariton ni Tabian, palaging may bumibili dahil mura, malinis at may kasamang ngiti. Hay nako! Malakas na sabi ni Berto habang nagpakaypay. May mga tao talagang akala mo santo. Libre rito, libre roon. Tignan natin kung mabubuhay sa kabaitan, Tabian. Hindi na sumagot si Tabian. Sanay na siya sa mga patutsada ni Berto. Para sa kanya, mas mahalaga ang maubos ang paninda kesa makipagbangayan. Malapit sa terminal, may matandang babae ring nagtitinda ng sampagita. Si Manang Puring. Kulubot na ang muka, ngunit matalas pa rin ang mata. Madalas siyang maupo sa tabi ng poste, nag-aalok sa mga pasahero ng sampagita habang nakamasid sa lahat ng nangyayari sa paligid. "Tabian," tawag niya isang tanghali. "Kumain ka na ba?" "Mamaya na po, Manang, madami pang pasahero." "Kaya ka pumapayat lahat pinapakain mo, sarili mo nakakalimutan mo." Ngumiti lang si Tabian. "Sanay na po." "Hindi dapat sinasanay ang sarili sa gutom," sagot ng matanda. "Ang kabaitan, anak, dapat may hangganan din. Baka isang araw ikaw naman ang maubos." Napatingin saglit si Tabian sa anyang mga kamay. May mga pasunay iyon mula sa mantika, mga galos mula sa paghahakot ng kahon, at mga kalyo mula sa pagtulak ng kariton. Alam niyang may punto si Manang Puring, pero hindi niya kayang palampasin ang isang taong gutom kung may laman pa ang kaldero niya. Lumipas ang araw na iyon na parang pangkaraniwan. Naubos ang minudo bago magtanghali at ang natirang ginisang sayote ay binili ng 2 construction worker. Bandang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadaling nagsilungan ng mga tao. Ang kalsada ay naging kulay abo at ang tubig sa kanal ay umapaw, dala-dala ang basura at putik. Inayos ni Tabian ang trapal ng kariton para hindi mabasa ang natitirang kanin at isang ulam na tinabi niya. Dapat sana ay iuuwi niya iyon, pero habang nagtatali siya ng lubid sa gilid ng kariton, may napansin siyang figura sa tapat ng lumang poste ng ilaw, malapit sa sirang waiting shed. Isang dalaga. Nakasandal siya sa pader, nakaupo sa lumang wheelchair na halatang matagal ng sira. Ang isang gulong nito ay nakatagilid at may tali lamang na humahawak para hindi tuluyang matanggal. Basa ang laylayan ng damit ng dalaga. Nakayuko siya, yakap ang isang maliit na bag na kupas na ang kulay. Mahaba ang buhok niya, magulo at basa ng ulan, pero kahit ganun ay mapapansing dati siyang maayos sa sarili. Maputi ang balat niya ngunit namumutla, at may sugat ang kananghan niyang kamay na tila hindi nagamot ng maayos. Lumapit si Tabian ng dahan-dahan, bitbit ang supot ng pagkain. "Miss," mahinang tawag niya. "Kumain ka na ba?" Hindi gumalaw ang dalaga, para bang hindi siya narinig. "Ingat ka dyan, malamig ang ulan. May pagkain ako rito, mainit pa ng kaunti." Unti-unting itinaas ng dalaga ang mukha. Malalim ang mata niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Yung klase ng pagod na parang matagal nang hindi natutulog ng payapa. "Ayoko," mahinang sabi niya. Hindi inaasahan ang lamig ng sagot nito. Ngunit handlip sa mainis, inilapag niya ang supot sa tuyong bahagi ng waiting shed. "Hindi mo kailangang kunin ngayon. Iiwan ko lang dito." Tinitigan siya ng dalaga. "Bakit? Bakit alin? Bakit mo ako bibigyan?" Saglit na tahimik si Tabian. Sa paligid nila, patuloy ang ulan. May dumaan na jeep, tumalsik ang tubig sa kalsada at napaatras siya ng kaunti. "Kasi may pagkain ako," simpleng sagot niya. "At mukhang kailangan mo." Sumangot ang dalaga, parang hindi kumbinsido. "Lahat ng nagbibigay may kapalit na hinihingi." "Hindi lahat. Hindi mo ako kilala." "Totoo. Baka nagnanakaw ako. Wala naman akong mamahaling gamit. Baka niloloko ko lang kita. Kung ganun magaling kang umarte na gutom." Sandaling natahimik ang dalaga. Hindi siya ngumiti pero may bahaging pagbabago sa mukha niya. Parang natigilan siya sa sagot ng binata.
Anong pangalan mo? Tanong ni Tabian. Hindi agad siya sumagot. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng bus na malabo sa ulan. Serena, mahinang sabi niya sa huli. Serena, ulit ni Tabian para masiguradong tama ang bigkas. Ako si Tabian. Nagtitinda ako roon sa may terminal. Hindi siya sinagot ni Serena. Napansin ni Tabian na nanginginig ang mga kamay niya. Gusto pa siya sanang magtanong pero ramdam niyang baka lumayo ang loob ng dalaga kapag pinilit niya. Kaya tumayo na lang siya. Uuwi na ako. Kung ayaw mo ng pagkain, okay lang. Pero kung kakainin mo, may kutsara sa loob. Tumalikod na siya at itinulak ang kariton. Ilang hakbang pa lang ang layo niya, narinig niya ang mahinang kaluskos ng plastik. Hindi niya agad nilingon. Ayaw niyang iparamdam kay Serena na binabantayan niya ito. Ngumlit mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang kinuha ng dalaga ang supot at dahan-dahang binuksan. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, habang bumubuhos ang ulan, nagsimulang kumain si Serena. Hindi mabilis, hindi rin sabik na sabik, kundi parang bawat subo ay may kasamang pigil na iyak. Nang isubo niya ang unang kanin, napapikit siya. Tumulo ang luha niya, sumabay sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Sa di kalayuan, nakita rin ito ni Manang Puring na nagsisilong sa harap ng saradong tindahan. Hinawakan niya ang rosaryong nakasabit sa kanyang liig at bumulbol. Kawawang bata, hindi iyan basta palaboy. Kinabukasan, bumalik si Tavian sa terminal gaya ng dati. Pinilit niyang huwag isipin si Serena, ngunit habang nagluluto, habang nagbebenta, habang nakikipagbiruan kay Kulas at umiiwas sa pangaasar ni Berto, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng dalaga. Hindi iyon mukha ng taong sangay sa kalsada. Hindi rin yun mukha ng taong walang pinanggalingan. Para itong isang taong kinaladkad ng tadhana mula sa isang buhay na maayos papunta sa lugar na hindi niya kilala. Pagsapit ng hapon, nagtabi ulit si Tavian ng pagkain. Isang maliit na lalagyan ng tinolang manok, kanin at saging. Nang mapansin ito ni Berto, ngumisi siya. Aba, may suki ka ng pulube ha? Hindi sumagot si Tavian. Mag-iingat ka sa mga ganyan. Baka bukas pati kaldero mo hingin na. Napatingin si Tavian sa kanya. Hindi lahat ng nasa kalsada masamang tao. At hindi lahat ng nakangati sa'yo mabait, balik ni Berto. Alam ko. Kung alam mo, bakit ka pa nagbibigay? Sandaling tumigil si Tavian sa pagsasara ng lalagyan. Kasi mas ayokong maging taong may kayang tumulong pero piniling tumalikod. Natawa si Berto pero hindi na sumagot. Nang gabing iyon, nakita ulit ni Tavian si Serena sa parehong lugar. Hindi na umuulan, gulit malamig ang hangin. Nakaupo pa rin siya sa sirang wheelchair, nakatalukbong ang manipis na kumot. Sa tabi niya ay ang maliit na bag at isang bote ng tubig na kalahati na lang ang laman. Naikala kong hindi ka nababalik dito, sabi ni Tavian. Tumingin si Serena sa kanya. Saan naman ako pupunta? May bigat sa tanong niya. Hindi iyon simpleng sagot. Para iyong pinto patungo sa isang kwentong hindi pa niya kayang sabihin. Iniluto ng nanay ko, sabi ni Tavian habang inaabot ang pagkain. Tinola, maraming luya, pampainit. Tinitigan ni Serena ang lalagyan. Babayaran kita kapag kaya ko na. Hindi ito utang. Lahat ng bagay utang. Hindi sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Serena bago kinuha ang pagkain. Bakit ang kulit mo? Baka gutom lang din ako dati kaya alam ko ang itsura ng taong nagugutom. Doon unang lumambot ng kaunti ang mukha ni Serena. Hindi pa rin siya ngumiti, pero hindi na rin siya umiwas ng tingin. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi ng buhay ni Tavian ang pagdaan sa waiting shed bago umuwi. Hindi niya na kailangang hanapin si Serena. Palagi siyang naroroon sa ilalim ng lumang poste ng ilaw. Minsan nakatingin sa mga bus na umaalis. Minsan naman ay parang nakikipaglaban sa mga alaala na hindi niya ayaw sabihin. Sa una, halos hindi ito nagsasalita. Tumatanggo lang kapag inaabutan ng pagkain. Minsan bumubulong ng, "Salamat." "Masarap magluto nanay mo," sabi ni Serena isang gabi. Sasabihin ko sa kanya, matutuwa iyon. Alam ba niyang dinadalhan mo ako? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, sana raw kumain din ako at wag puro bigay.
Napatingin si Serena sa kanya at sa unang pagkakataon halos ngumiti siya. Tama ang nanay mo. Minsan naman, si Miro, isang batang kalye na madalas maglinis ng windshield sa terminal, ay nakikisilip sa pagkain ni Serena. Ate, masarap ba? Tanong nito. Tumingin si Serena kay Tavian. May extra ba? Walang sabi-sabing hinati ni Tavian ang kanin at ulam. Mula noon, paminsan-minsan ay kasama na rin si Miro sa kanilang maliit na hapunan sa waiting shed. Sa piningin ng iba, maliit na bagay lang iyon. Isang binata, isang dalagang baldado, isang batang palaboy at ilang supot ng pagkain sa gilid ng maingay na terminal. Ngulit para kay Serena, bawat gabing hindi siya natutulog na gutom ay parang piraso ng dignidad na ibinabalik sa kanya. At para kay Tavian, bawat pagtanggap ni Serena ng pagkain ay paalala na minsan hindi kailangan ng malaking pera para magsimula ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi pa alam ni Tavian kung sino talaga si Serena. Hindi pa niya alam na ang tahimik na dalagang kinakausap niya sa ilalim ng sirang ilaw ay may apelyidong kinatakutan ng marami sa mundo ng negosyo. Hindi pa niya alam na may mga taong naghahangad na manatili siyang nawawala. Ang alam lang niya ay may isang taong gutom, malamig at mag-isa. At sapat na iyon para hindi niya ito iiwan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi sa oras na pinakatahimik ang paligid, doon natin mas nararamdaman ang bigat ng isang kwento. Lalo na kung ito ay tungkol sa isang taong akala ng mundo ay wala ng pangalan, wala ng pamilya at wala ng babalikan. Sa unang bahagi, nakita natin kung paano nagsimula ang simpleng kabutihan ni Tavian Riego sa isang supot ng pagkain. Hindi niya alam kung sino si Serena. Hindi niya alam kung bakit ito nasa gilid ng kalsada, nakaupo sa sirang wheelchair at tila takot sa sariling anino. Ang alam lang niya, gutom ang dalaga, malamig ang gabi at hindi kaya ng konsensya niya na dumaan lang na parang walang nakita. Mula noon, naging bahagi na ng araw ni Tavian ang pagdaan sa waiting shed bago umuwi. Hindi na niya kailangang hanapin si Serena. Palagi siyang naroroon sa ilalim ng lumang poste ng ilaw. Minsan nakatingin sa mga bus na umaalis. Minsan naman ay parang nakikipaglaban sa mga alaala na hindi niya ayaw sabihin. Sa una, halos hindi ito nagsasalita. Tumatanggulang kapag inaabutan ng pagkain. Minsan bumubulong ng, "Salamat." "Masarap magluto nanay mo," sabi ni Serena isang gabi. Sasabihin ko sa kanya, matutuwa iyon. Alam ba niyang dinadalhan mo ako? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, sana raw kumain din ako at wag puro bigay. At pagkatapos ay tatahimik na ulit. Ngulit habang lumilipas ang mga linggo, may unti-unting nababago. Isang gabi, dinalhan siya ni Tavian ng mainit na arroz caldo. Malakas ang hangin at mas tahimik kaysa karaniwan ang terminal dahil kaunti na lang ang pasahero. Si Miro, ang batang kalye na madalas makain sa kanila, ay natutulog sa nakatiklop na karton sa may sulok. Si Manang Puring naman ay nag-aayos ng natitirang sampagita sa maliit niyang basket. Mas mainit ito habang hindi pa lumalamig, sabi ni Tavian habang inilalapag ang lalagyan sa tabi ni Serena. Kinuha iyon ng dalaga at marahang hinawakan ng takip. Hindi ka ba napapagod? Sa pagtitinda? Sa punta rito? Sandaling natahimik si Tavian. Naupo siya sa dulo ng waiting shed. Sapat ang layo para hindi mailang si Serena, ngulit sapat ang lapit para marinig siya. Napapagod, sagot niya. Pero mas nakakapagod sigurong magpanggap na wala akong nakita. Tumingin si Serena sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi lang pasasalamat ang nasa mga mata niya. May pagtaka, may tanong. Parang hindi niya naintindihan kung bakit may taong handang manatili kahit wala siyang kayang ibigay. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Wala naman akong pinapasok. Nagdadala lang ako ng pagkain. Hindi ganun kasimple ang buhay. Alam ko. Hindi mo alam. May bigat ang boses ni Serena. Napahinto sa pag-aayos ng sampagita si Manang Puring, ngunit hindi siya nakialam. Alam ng matanda na may sugat ang dalagang ito na mas malalim kaysa sugat sa kamay. Hinayaan ni Tavian ang katahimikan. Hindi niya pinilit. Natutunan niya sa kanyang ina na may mga taong hindi binubuksan sa pamamagitan ng talong, kundi sa pamamagitan ng pagtitiis na makinig kapag handa na sila. Ilang sandali pa, nagsalita si Serena.
Dati akong nag-aaral. Nursing. Napatingin si Tavian sa kanya ngunit hindi nagsalita. Gusto kong magtrabaho sa mga ospital na hindi pinapansin ng mga may kaya. Yung mga lugar na walang sapat na gamot, walang maayos na kama, walang taong nakikinig kapag mahirap ang pasyente. Napalunok siya. May pangarap ako noon. Akala ko kapag mabait ka, sapat na iyon para maging maayos ang buhay. Anong nangyari? Maingat na tanong ni Tavian. Huminga ng malalim si Serena. Tiningnan niya ang kanyang mga binti na natatakpan ng manipis na kumot. May charity event kami noon. Pupunta ako sa isang community center para tumulong sa medical mission. May van na sumundo sa akin. Private van. Kilala ko ang driver. O akala ko, kilala ko. Humigpit ang hawak niya sa lalagyan ng pagkain. Pagkatapos noon, puro putol-putol na alaala na lang. Ilaw ng sasakyan, sigaw, amoy ng gasolina. Pagmulat ko, nasa ospital ako. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. May mga taong sinasabing ligtas ako pero walang nagpapaliwanag kung bakit walang pumupunta sa akin. Walang pamilya, walang kaibigan, walang kahit sino. Hindi ka hinanap? Tanong ni Tavian, halos babulbul. Tumawa si Serena pero walang saya. Yun ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung hindi ako hinanap o may nagsigurong hindi nila ako mahanap. Hindi na nakapagsalita si Tavian. Bigla niyang naintindihan kung bakit ganun ang takot ni Serena sa mga itim na kotse, sa mga lalaking nakaformal, sa mga tanong tungkol sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hindi na nagkwento pa si Serena. Ngunit sapat na ang mga sinabi niya para magbago ang tingin ni Tavian sa lahat. Hindi na ito basta dalagang napadpad sa kalsada. May nangyari sa kanya. May kumuha ng buhay na dapat ay kanya pa rin. Kinabukasan, sa bahay nila, napansin ni Aling Visminda na tahimik ang anak habang naghihiwa ng repolyo. May iniisip ka, sabi ng ina. Wala po. Huwag mo akong lulukuhin. Bata ka palang alam ko na kapag may dinadala ka sa dibdib. Tungkol ba yan sa dalagang pinapakain mo? Napahinto si Tavian. May pangalan siya, Nay. Serena. Maganda ang pangalan, pero hindi ibig sabihin nun ay kilala mo na siya. May masamang nangyari po sa kanya. Napatingin ng ina sa kanya. Anak, lahat ng taong napadpad sa kalsada may masamang nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun ay ikaw ang kailangang magdala ng lahat. Hindi ko naman po sinasabing ikaw ang sasagot sa lahat. Pero ganun ang ginagawa mo. Lumapit si Aling Visminda. Pilay ang lakad ngunit matatag ang tingin. Mabuti kang tao, Tavian. Yan ang kinatatakot ko. Kasi ang mabubuting tao, madalas inaabuso ng mundo. Tahimik si Tavian. Alam niyang hindi galit ang ina. Takot ito. Takot na baka ang anak niyang matagal nang nagsasakripisyo ay masaktan ng isang kwentong hindi niya kayang kontrolin. Nay, mahinang sabi niya. Noong naaksidente kayo, may mga taong tumulong sa atin kahit hindi nila tayo kilala. Si Aling Merced nagpautang, si Kuya Kulas naghatid sa inyo sa health center, si Manang Puring nagbantay sa akin nung nasa ospital kayo. Paano kung sinabi nilang hindi problema nila iyon? Napabuntong hininga si Aling Visminda. Sumandal ito sa mesa at tumingin sa kumukulong kaldero. Hindi kita pipigilan tumulong, sabi niya sa huli. Pero pangako mo sa akin, mag-iingat ka. Hindi lahat ng sugat, anak, nakikita. At hindi lahat ng nananakit, nasa harap mo. Sa terminal, hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Berto ang madalas na pagdadala ni Tavian ng pagkain kay Serena. Lalong lumakas ang pangungutya nito. Tuwing may bumibili sa kariton ni Tavian, sinisigaw ni Berto na parang biro ngunit halatang may lason. O bumili na kayo dyan, may pakain din yan sa mga prinsesang palaboy. Nagtawa na ng ilang tambay. Yumuko si Tavian at ipinagpatuloy ang pagsandot ng ulam. Ayaw niyang patulan. Ngunit si Kulas na nakapila para bumili ng kanin ay hindi nakapagpigil. Berto, kung inggit ka, magbigay ka rin, hindi puro yabang. Anong inggit? Sinasabi ko lang baka mamaya, ginagamit lang siya ng babaeng yun. Sumabat si Manang Puring mula sa kanyang pwesto. Mas mabuti nang magamit sa pagtulong kesa magamit sa paninira. Natahimik ang ilan. Napangiwi si Berto. Ngunit hindi pa rin natapos ang sama ng loob niya. Mula noon, mas madalas na niyang obserbahan si Serena. May gusto siyang malaman, may gusto siyang makita, at kapag may nakita siyang kakaiba, alam niyang magagamit niya iyon laban kay Tavian. Samantala,
Isang umaga, dinala ni Tavian si Nympha Soriano, barangay health worker na kilala sa terminal, upang tignan ang sugat sa kamay ni Serena. Si Nympha ay nasa late 30s, maliit ang katawan, ngulit mabilis kumilos at diretsahang magsalita. May dala siyang maliit na medical kit, bulak, antiseptic at malinis na benda. "Ako si Ate Nympha," malumanay niyang sabi kay Serena. "Hindi kita pipilitin, pero kung papayagan ka, lilinisin ko lang yung sugat mo, mukhang namamagana." Umatras ng kaunti si Serena. "Ayoko sa ospital." "Hindi ito ospital," sagot ni Nympha. "At hindi ako doktor na maraming tanong. Health worker lang ako na ayaw makakita ng sugat na pinababayaan." Tumingin si Serena kay Pavian. Tumando ito, parang sinasabing ligtas si Nympha. Doon pa lang pumayag ang dalaga. Habang linilinis ang sugat, napansin ni Nympha ang ilang peklat sa braso ni Serena. Hindi iyon basta gasgas mula sa kalsada. May mga marka na parang galing sa matagal na pagkakakabit ng dextrose, injection o maigpit na hawak. "Saan ka dati na-confine?" tanong ni Nympha, hindi nakatingin sa mata ni Serena para hindi ito mailang. Nanigas ang dalaga. "Hindi ko maalala ang pangalan." Hindi na nangulit si Nympha. Mulit nang tumando siya at lumapit kay Tavian sa gilid, mahina niyang sinabi, "Hindi ordinaryong kaso ito. May medical history siya at mukhang may nagtago ng mga detalye." Habang lumalalim ang hinala nila, may mga bagong tao ring unti-unting nagiging bahagi ng maliit na mundong nabuo sa paligid ni Serena. Si Kulas, tuwing may ekstrang kita, ay nagdadala ng bottled water. Si Miro naman ay nagbabantay kapag kailangan bumili ni Tavian ng gamot. May isang estudyanteng pasahero, si Jessa Maralit, na minsang nag-iwan ng lumang shawl kay Serena nang makita nitong naninginig ang dalaga. Hindi sila mayayaman, wala silang malaking magagawa. Ngunit sa bawat maliit na tulong, pakiramdam ni Serena ay unti-unting bumabalik ang kanyang pagkatao. Isang hapon, habang inaayos ni Tavian ang gulong ng wheelchair ni Serena gamit ang alambre at lumang tornilyo, nahulog mula sa ilalim ng damit ng dalaga ang isang maliit na pendant. Napansin ito ni Tavian dahil kumislap iyon sa liwanag ng araw. "Ano yan?" tanong ni Tavian. Mabilis itong hinawakan ni Serena at itinago. Mulit nakita na niya ang hugis, pilaking pendant na may nakaukit na letrang M at kalahating simbolo na parang araw at dahon. "Wala," sabi ni Serena. Hindi na sana papansinin ni Tavian pero biglang lumapit si Manang Puring. Nanalaki ang mata ng matanda habang nakatitig sa pendant. "Sandali," bulhon niya. "Parang nakita ko na yan." Kinabahan si Serena. "Hindi niyo nakita?" "Hindi anak, hindi kita pinagbabantaan, pero yang marka." Tumingin siya sa kabilang kalsada kung saan may malaking billboard ng isang foundation na nag-aanunsyo ng libreng medical mission sa susunod na buwan. Nakasulat ang pangalang Montecillo Foundation. Sa gilid ng pangalan ay may simbolo na halos kapareho ng nasa pendant, isang buong araw na napapalibutan ng dahon. Napatingin si Tavian sa billboard pagkatapos sa pendant. "Serena," mahina niyang sabi, "anong apelyido mo?" Namutla ang dalaga. Bigla siyang lumingon sa kalsada na parang may naghahanap sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa bag. "Huwag," sabi niya, halos pakiusap. "Huwag niyo akong tanungin yan." "May koneksyon ka ba sa Montecillo Foundation?" Tanong ni Tavian. Nagsimulang manginig ang labi ni Serena. Hindi siya sumagot, ngunit ang takot sa mukha niya ay sapat ng sagot para kay Tavian. May katotohanang matagal na niyang tinatakasan. May pangalang pilit niyang ibinabaon at may pamilyang maaring hindi niya kayang harapin. Sa di kalayuan, hindi nila napansin na si Berto ay nakatingin din sa billboard at sa kanila. Nakita niya ang reaksyon ni Serena. Nakita niya ang pagkabahala ni Tavian. At sa unang pagkakataon, hindi pangungutya ang nasa mukha niya, kundi tusong interes. Nang gabing iyon, habang tahimik ang terminal at isa-isang nagsasara ang mga tindahan, naupo si Tavian sa harap ni Serena. Hindi siya nagdala ng maraming tanong,
Hindi rin niya pinilit kunin ang apelyido nito. Ang dala lang niya ay pagkain, tubig at isang pangakong hindi niya alam kung kaya niyang tuparin, ngunit buong puso niyang bibitawan. "Hindi ko alam kung sino ka noon," sabi niya. "At kung ayaw mo pang sabihin, hindi kita pipilitin. Pero kung may taong gumawa sa iyo nito, hindi ibig sabihing habang buhay kang magtatago." Tumulo ang luha ni Serena. "Hindi mo sila kilala." "Hindi nga. May pera sila, may kapangyarihan. Kaya nilang burahin ang tao na parang hindi nabuhay." Tumingin si Tavian sa kanya. Matatag kahit may kaba. "Pero buhay ka pa." Nahagulhol si Serena sa katahimikan. Hindi malakas, hindi dramatikong iyak, kundi iyak ng taong matagal nang pinipigilan ang sakit. Lumapit si Miro at tahimik na iniabot ang lumang panyo niya. Si Manang Puring ay napayuko at nagdasal. Si Nimpa, na kararating lang mula sa barangay hall, ay nakatingin kay Tavian na para bang sinasabing, "May kailangan tayong gawin." Hindi pa nila alam kung paano sisimulan. Hindi pa nila alam kung sino ang dapat lapitan. Hindi pa nila alam na ang pangalang pilit tinatakasan ni Serena ay may bilyonaryong amang taon nang nagluluksa at may mga taong nagpanggap na patay na siya para makuha ang lahat na dapat ay kanya. Sa gabing iyon, may isang mahalagang bagay ang nagbago. Hindi na nag-iisa si Serena sa sirang waiting shed. May Tavian na handang makinig. May Manang Puring na nakakaalala sa marka. May Nimpa na nakapansin sa mga sugat na hindi basta aksidente. May Kulas na handang hatid kahit walang bayad. May Miro na handang bantay kahit bata pa. At kahit maliit lang silang lahat kumpara sa kapangyarihan ng mga taong nasa likod ng pagkawala ni Serena, nagsimula ng mabuo ang unang sinulid ng katotohanan. Sa kabila ng takot, hinawak ni Serena ang pendant sa kanyang dibdib at bumulong ng isang pangalang matagal na niyang hindi nababanggit. "Papa." Hindi narinig iyon ni Tavian, ngunit hindi siya sumalita. Sa halip, tumingin siya sa billboard ng Montesilio Foundation sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kitang-kita ang simbolo na kapareho ng nasa pendant ni Serena. At doon niya unang naramdaman na ang dalagang araw-araw niyang pinapakain ay hindi lamang biktima ng gutom at lansangan. Isa siyang nawawalang anak, isang anak na maaring matagal nang hinahanap. At kung tama ang hinala nila, ang simpleng supot ng pagkain na ibinibigay niya gabi-gabi ang magiging daan upang buksan ang pinakamalaking lihim ng buhay ni Serena. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat kwento ng taong nawawala, may pamilya ring naghahanap, may lihim na pilit tinatabunan, at may katotohanang naghihintay lang ng tamang sandali para lumabas. Sa nakaraang bahagi, nalaman natin na ang dalagang araw-araw pinapakain ni Tavian ay hindi basta napadpad sa kalsada. Si Serena ay may nakatagong nakaraan, may sirang alaala, may sugat na hindi lang sa katawan at may pendant na may kaparehong simbolo sa Montesilio Foundation. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang hawak niya ang maliit na palawid sa dibdib, bumulong siya ng isang pangalang matagal na niyang ikinulong sa puso. Papa. Hindi na nakatulog ng maayos si Tavian ng gabing iyon. Pag-uwi niya sa maliit nilang inuupahang kwarto, nadatnan niyang nakaupo pa rin si Aling Vismenda sa tabi ng bintana, may hawak na rosaryo at nakatingin sa madilim na eskinita. Alam ng ina na may mabigat na inuwing ang anak sa dibdib bago pa man ito sumalita. "Hindi ka na naman mapakali." Tungkol kay Serena. Umupo si Tavian sa kahoy na bangko. Basa pa ang laylayan ng pantalon niya sa tubig sa kalsada. "Nay, may nakita kaming pendant, kapareho ng simbolo ng Montesilio Foundation." "Montesilio? Yung may-ari ng mga ospital at mall?" "Opo." "Anong kinalaman niya roon?"
Hindi ko pa alam, pero nang tinanong ko siya kung may koneksyon siya roon, natakot siya. Tapos, tinawag niya ang papa niya. Matagal na natahimik si Aling Visminda. Hindi siya mayaman, hindi siya nakapag-aral ng mataas, ngunit matalas ang kutob ng isang inang matagal nang lumalaban sa buhay. Anak, mahina niyang sabi, kung totoong iniisip mo, hindi simpleng pagtutulong na ito. May mga taong mayayaman na kayang bilhin ang katahimikan ng marami. Alam ko po. At ikaw, wala kang ibang sandata kung di kabutihan. Tumingin si Tabian sa ina. Minsan po, sapat na iyon para magsimula. Hindi na sumagot si Aling Visminda. Sa halip, kinuha niya ang lumang bimpo at iniabot sa anak. Magpahinga ka. Bukas, isipin mo kung paano ka kikilos nang hindi pa dalos-dalos. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati dumating si Tabian sa terminal. Hindi pa bukas ang karamihan ng tindahan, si Manang Puring ay inaayos pa lamang ang mga tali ng sampagita habang si Kulas Remonte ay nakaupo sa hood ng jeep niya at umiinom ng kape. Si Miro naman ay nakatulog pa sa karton sa ilalim ng waiting shed, malapit kay Serena, nagising na, ngulit tahimik. Dala ni Tabian ang almusal, lugaw, itlog at mainit na tsaa. Ngulit bukod sa pagkain, may dala rin siyang maingat na plano. Serena, sabi niya nang makalapit. May medical mission ng Montesilio Foundation sa Sabado. Libre ang check-up, libre rin ang physical assessment. Nanigas ang dalaga. Hindi. Pakinggan mo muna ako. Hindi, Tabian. Hindi kita dadalhin doon para ilantad ka. Dadalhin kita doon para magpatingin. Yung sugat mo, yung likod mo, yung mga binti mo, kailangan ng doktor. Umiling si Serena. Hindi mo naiintindihan. Kapag may nakakita sa akin, baka may makakilala sa'yo. Tuloy ni Tabian. Napatingin siya sa binata. Hindi galit ang mukha nito. Takot. At sa takot na iyon, kitang-kita ni Tabian kung gaano katagal na siyang tumatakbo. Lumapit si Nympha Soriano na sinadya rin ni Tabian na kausapin. May hawak siyang listahan ng mga benepisyo sa medical mission. Serena, mahinahon nitong sabi, hindi kita pipilitin, pero kung may koneksyon ka sa foundation na iyon, baka iyon ang taning lugar na makakapagbigay ng sagot. At kung wala naman, at least may doktor na makakatingin sa iyo ng maayos. Paano kung sila rin ang dahilan kung bakit ako nandito? Tanong ni Serena. Walang nakasagot agad. Maging si Tabian ay natigilan. Totoo iyon. Hindi nila alam kung sino ang kalaban. Hindi nila alam kung ligtas ba ang lugar na pupuntahan nila. Sa bandang likod, nagsalita si Manang Puring. Anak, may mga taong gumagamit ng pangalan ng mayaman para gumawa ng masama. Pero hindi ibig sabihin noon masama na ang lahat ng may pangalang iyon. Kung may ama kang hinahanap ka, baka matagal na rin siyang namamatay sa lungkot. Napapikit si Serena. Sa loob ng maraming taon, pinilit niyang patayin sa isip ang posibilidad na hinahanap siya ng ama. Mas madali kasing maniwalang iniwan siya kaysa umasa at masaktan muli. Ngulit nang narinig niya ang salitang ama, bumalik sa alaala niya ang isang matandang lalaki na mahigpit siyang niyayakap noong bata pa siya. Pinapangakuan siyang ipagpapatayo siya ng ospital para sa mga walang kaya kapag natapos siya sa pag-aaral. Papa, muli niyang bulong. Sa huli, pumayag siya. Hindi buong tapang, kundi may takot na nakahalo sa munting pag-asa. Pagdating ng Sabado, maaga silang naghanda. Si Kulas ang naghatid sa kanila gamit ang jeep niya kahit dapat sana ay bumiyahe siya para kumita. Boundary ko na ito kay Lord, biro niya. Pero halata sa mata niyang seryoso siya. Si Nympha ay sumama bilang health worker para hindi sila maligaw sa proseso. Si Manang Puring naman ay nagbigay ng maliit na rosaryo kay Serena. Si Miro naman, kahit bata pa, pilit na sumama at nangakong magbabantay sa wheelchair. Ang medical mission ay ginanap sa covered court ng isang barangay sa San Juan. Maayos ang mga pila. May mga doktor, nurse, volunteers at malaking banner ng Montesilio Foundation sa entablado.
Sa isang gilid, may mga tarp na may mukha ni Don Elpidio Montesillo, ang bilyonaryong kilala sa pagtatayo ng mga ospital, scholarship programs at charity wards. Sa larawan, seryoso ang mukha nito. May puting buhok sa gilid at mga matang parang laging may dinadalang lungkot. Nang makita yun ni Serena, bigla siyang napahawak sa braso ni Tabian. "Siya," mahina niyang sabi. "Ama mo?" tanong ni Tabian. Hindi agad nakasagot si Serena. Nanginginig ang labi niya at halos mawalan siya ng hininga. "Hindi ko alam kung kaya ko," sabi niya. "Hindi mo kailangan kayanin mag-isa," sabi ni Tabian. "Nandito kami." Pumila sila sa assessment area. Habang sinusuri ni Dr. Paloma Eschioco ang ilang pasyente sa kabilang mesa, may isang matandang lalaking nakabarong ang lumapit sa registration table. Si Attorney Leovino Arsenas iyon, legal advisor ng Montesillo family at isa sa mga matagal nang nagdududa sa di umano'y pagkamatay ng anak ni Don Elpidio. Hindi siya dapat tutok sa medical mission, ngunit sinadya niyang dumaan dahil may ilang dokumentong pipirmahan para sa foundation. Napadaan ang tingin niya sa grupo ni Tavian. Sa una, wala siyang napansin kundi isang dalaga na nasa lumang wheelchair. Ngunit nang yumuko si Serena para ayusin ang kumot sa tuhod, lumabas sa kwelyo ng damit niya ang pendant. Huminto si Attorney Leovino. Para siyang nakakita ng multo. Dahan-dahan siyang lumapit. "Iya?" Nanginginig ang boses niyang sabi. "Saan mo nakuha iyan?" Agad na hinawakan ni Serena ang pendant at umatras sa wheelchair. Humarang si Tavian sa harap niya. "Sino po kayo?" tanong ni Tavian. "Ako si Leovino Arsenas," sagot ng matanda, halos hindi makapaniwala. "Abogado ako ng pamilyang Montesillo." Tumingin siya kay Serena, nanlalaki ang mga mata. "Iha, ano ang pangalan mo?" Hindi makasalita si Serena. Sagot, mahigpit ngunit mahinang sabi ni Tavian, "Kapag kaya mo nang." Nanginginig si Serena. Tinignan niya ang matandang abogado, ang banner ng foundation at ang mukha ni Don Elpidio sa tarp. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. "Serena." Napahawak si Attorney Leovino sa dibdib. Diyos ko. Biglang lumalim ang katahimikan sa paligid nila kahit maingay ang court. Tinawag ni Attorney Leovino ang isa sa mga staff at halos pabulong na nag-utos. "Tawagan niyo si Don Elpidio. Sabihin niyong emergency. Sabihin niyong nakita ko ang pendant." Walang nakakaintindi sa nangyayari, maliban kay Serena na biglang namutla. "Ayoko," sabi niya. "Hindi ako handa." "Serena," sabi ni Tavian, "pwede tayong umalis." Ngulit bago pa man siya makapagpasya, may kaguluhang narinig mula sa entrada ng covered court. Dumating ang ilang sasakyang itim. Bumaba ang security, kasunod ang isang matandang lalaking nakasuot ng simpleng barong ngulit halatang makapangyarihan. Mabagal ang lakad niya, ngulit nang nakita niya si Attorney Leovino na nakatayo malapit sa wheelchair, bumilis ang hakbang niya. Si Don Elpidio Montesillo. Nanahimik ang ilang tao sa court. Ang iba ay nagbubulungan. Ang volunteers ay napahinto. Si Tavian na nakatayo sa tabi ni Serena ay naramdaman ang bigat ng sandaling iyon. Lumapit si Don Elpidio. Sa una, parang ayaw niyang maniwala. Tinitigan niya ang dalaga sa wheelchair, ang payat na mukha, ang sugat sa kamay, ang pagod na mga mata, at ang maliit na piklat sa ibabaw ng kilay nito. Ang piklat na nakuha ni Serena noong 7 taong gulang siya nang madulas siya sa hagdanan ng kanilang lumang bahay at umiyak sa bisig ng ama. Naputol ang boses ni Don Elpidio. "Serena." Parang huminto ang mundo. Tumingin ang dalaga sa kanya. Matagal, maingat, punong-puno ng takot at pananabik. "Papa?" Pabulong niyang sabi.
Napahakbang si Don Elpidio, mulit napaluhod siya bago pa tuluyang makalapit. Hindi dahil nanghina siya, kundi dahil hindi kinaya ng kanyang dibdib ang bigat ng nakita. Ang anak na akala niyang patay na, ang anak na pinagluksa niya sa loob ng 2 taon, ang anak na ipinagdarasal niyang makita kahit sa panaginip lamang. Naroon sa harap niya, buhay, ngunit sugatan, nakaupo sa sirang wheelchair. Anak ko. Umiiyak siya ng sabi, Anak ko, buhay ka. Napahagulhol si Sirena. Iniabot niya ang nanginginig na kamay at mabilis itong hinawakan ng ama. Yumakap si Don Elpidio sa kanya ng maingat. Parang natatakot siya na baka mawala ito kapag masyado siyang mahigpit. Ang buong covered court ay halos natulala. Si Nympha ay napaiyak. Si Manang Puring na nakasunod pala sa kanila sakay sa tricycle ay napaluhod sa gilig at nagdasal. Si Kulas ay napatingala para itago ang luha. Si Miro ay tahimik na nakahawak sa likod ng wheelchair. Si Tavian naman ay umatras ng kaunti. Bigla niyang naramdaman kung gaano kalaki ang mundong pinanggalian ni Sirena at gaano kaliit ang mundo niya. Isang simpleng tindero lang siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mag-ama, wala siyang naramdamang inggit. Ang naramdaman niya ay ginhawa. Sa wakas, may taong dapat sana noong palumapit kay Sirena ay naroon na. Ngunit hindi pa man natatakos ang pagyakap ng mag-ama, dumating ang panibagong gulo. Mula sa isang itim na kotse, bumaba ang isang eleganting babae na nakasuot ng mamahaling beige dress. Si Calante Villamor Montesillo, ang madrastra ni Sirena. Kasunod si Darian Villamor, anak niyang lalaki. Makinis manamit, ngunit may kaba sa mga mata. Halatang may tumawag sa kanila matapos malaman na may nangyaring hindi inaasahan sa medical mission. Elpidio. Sigaw ni Calante, pilit na kalmado ngunit nanginginig ang boses. Anong nangyayari dito? Hindi bumitaw si Don Elpidio sa kamay ni Sirena. Buhay ang anak ko. Tumingin si Calante kay Sirena. Isang saglit lang, ngumit nakita ni Tavian ang tunay na reaksyon nito. Gulat, takot at galit. Agad itong napalitan ng artipisyal na pag-aalala. Hindi maaari, sabi ni Calante. Elpidio, mag-ingat ka. Baka ginagamit ka lang ng mga taong ito. Maraming manloloko ngayon. Kamukha lang niya si Sirena. Kamukha? Halos mapasigaw si Don Elpidio. Peklat niya ito, pendant niya ito, boses niya ito. Sumingit si Darian. Tito, baka planted yan. Baka may nag-imbestiga sa pamilya natin. Baka may sindikato. Tumingin si Tavian kay Darian. Doon niya unang nakita ang mukha ng taong natatakot hindi dahil sa panganib kundi dahil sa mabubunyag na kasalanan. Hindi siya sindikato, mariing sabi ni Tavian. Napalingon sa kanya si Calante. Sinukat siya mula ulo hanggang paa, ang simpleng damit, ang pagod na tsinelas, ang kamay na may kalyo. At ikaw? Malamig niyang tanong. Sino ka naman? Ako ang taong nagpakain sa kanya noong wala kayong lahat, sagot ni Tavian. Nagbulungan ng mga tao. Namula sa galit si Calante. Pakinggan mo ang sarili mo. Aminado kang pinakain mo siya tapos ngayon dinala mo siya rito sa foundation. Magkano ang gusto mo? Parang sinampal si Tavian ng tanong. Ngunit bago siya makasagot, nagsalita si Sirena. Tumahimik ka. Napatigil si Calante. Lahat ay napalingon sa dalaga. Hindi niya alam kung sino ako. Naninginig ngunit matatag na sabi ni Sirena. Hindi niya ako tinanong kung mayaman ako. Hindi niya ako tinanong kung ano ang apelyido ko. Pinakain niya ako dahil gutom ako. Nilagyan niya ng benda ang sugat ko dahil nasasaktan ako. Huwag mong dungisan ang kabutihang hindi mo kayang gawin. Hindi nakapagsalita si Tavian. Sa unang pagkakataon, ipinagtanggol siya ni Sirena sa harap ng mga taong minsan niyang kinatatakutan. Lumapit si Attorney Liovino. Don Elpidio, may paraan para makumpirmahan ito. DNA test,
medical records at may mga dokumentong maaaring suriin muli. Gawin lahat, utos ni Don Elpidio. Ngayon din. Hindi kailangan, siningit ni Calante. Nakakahiya ito sa publiko. Dalhin muna natin siya sa pribadong lugar. Huwag tayong gumawa ng iskandalo. Eskandalo? Tanong ni Don Elpidio. Ngayon ay malamig na ang boses. 2 taon kong inilibing ang anak ko sa puso ko. Kung may iskandalo rito, yon ay kung bakit buhay siya at nasa kalsada habang pinaniniwalaan ninyo akong patay na siya. Namutla si Derian. Hindi pa yon ang katapusan ng pagharap. Sa tulong ni Nympha, inilabas ang mga lumang resibo at papel na matagal nang iniingatan ni Serena sa kanyang maliit na bag. Resibo ng pribadong klinik, sulat kamay ni Tia Osang luwalhati at isang lumang discharge instruction na may peking pangalan, ngunit may pitsang tumutugma sa panahon ng pagkawala niya. Ipinakita rin ni Tavian ang mga gamot na binili nila at ang sugat na matagal nang hindi nagagamot ng maayos. May nag-aalaga sa akin noon, si Tia Osang. Nurse siya. Sinabi niya bago siya namatay na hindi aksidente ang lahat. Sinabi niyang may mga taong ayaw akong makabalik. Napalunok si Calante. Deliryo ng matandang nurse. Matandang nurse na nagligtas sa anak ko. At ngayon, hahanapin ko ang lahat ng katotohanan. Sa sandaling iyon, malinaw na nagbago ang takbo ng bunanto. Hindi na si Serena ang dalagang nakasilong sa waiting shed. Hindi na siya isang pangalan na walang naniniwala. Nasa tabi na niya ang ama niyang bilyonaryo, ang abogado, ang mga taong nakakita sa hirap niya at ang binatang hindi siya iniwan noong wala siyang maibigay. Agad na ipinasundo ni Don Elpidio ang ambulansya mula sa pinakamalapit na Montesilio Medical Center. Ngunit bago isakay si Serena, hinawakan niya ang kamay ni Tavian. "Huwag kang aalis," sabi, halos pakiusap. Tumingin si Tavian kay Don Elpidio, nahihiya ngunit matatag. "Hindi po ako aalis hanggat kailangan niya ako." Lumapit ang matanda sa kanya. Ilang sandali siyang tumitig, tila sinusukat kung anong klaseng tao ang binatang nasa harap niya. "Ikaw ang Tavian?" tanong ni Don Elpidio. "Opo." "Ikaw ang nagpakain sa anak ko?" Hindi alam ni Tavian kung paanong sasagot sa bigat ng tanong. "Ginawa ko lang po ang dapat gawin." Napapikit si Don Elpidio. Tumulo ang luha sa pisngi niya. "Ang dapat kong ginagawa." Walang naisagot si Tavian. Sa ospital, nagsimula agad ang pagsusuri kay Serena. Hindi na siya ibabalik sa waiting shed. Hindi na siya matutulog sa lamig. Hindi na siya kakain mula sa supot sa gilid ng kalsada. Ngunit sa kabila ng pagbabago, hindi rin magiging madali ang lahat. Marami pang kailangang harapin, ang trauma, ang peking pagkamatay, ang mga taong nagtaksil at ang mahabang proseso ng paggaling. Nang gabing iyon na ang nasa private room si Serena at nasa labas si Tavian kasama sina Nympha, Kulas, Miro at Manang Puring, lumapit si Don Elpidio sa kanila. "Hindi ko mababayaran ang ginawa ninyo," sabi ng matanda. Nagkatinginan sila. Si Kulas ay napakamot sa ulo. Si Manang Puring ay ngumiti ng malungkot. Si Nympha ay tahimik lang. Si Miro naman ay napakapit kay Tavian. "Hindi po namin ginawa para bayaran," sabi ni Tavian. Tumanggo si Don Elpidio, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang bigat ng utang na loob at pagkakasala. "Kung ganun, tulungan niyo akong gawin ang tama. Unahin natin ang paggaling ni Serena. Pagkatapos, hahanapin natin ang mga taong gumawa nito sa kanya." Sa loob ng kwarto, nakahiga si Serena sa malinis na kama. May kumot na mainit at unan na malambot. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya ginising ng ingay ng bus o lamig ng bangketa. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, tumingin siya sa bintana kung saan nakikita ang ilaw ng siyudad. Naisip niya ang waiting shed, ang sirang wheelchair, ang unang supot ng pagkain, ang boses ni Tavian na nagsasabing hindi niya kailangang bayaran ang kabutihan. At sa unang pagkakataon, kahit hindi pa buo ang buhay niya, naramdaman niyang maaaring magsimula muli. Sa labas naman ng ospital, tumunog ang cellphone ni Calante. Nasa loob siya ng kotse kasama si Darian, parehong hindi mapakali. "Ma?"
Nanginginig na sabi ni Darian, "Paano kung mahanap nila ang records?" Tinitigan ni Calanthe ang maliwanag na building ng ospital. Wala na ang artificial niyang ngiti. Ang natira ay malamig na galit. Hindi pa tapos ito. Hanggat hindi nila hawak ang buong ebidensya, may magagawa pa tayo. Ngulit kahit ano pa ang balak nila, may isang bagay na hindi na nila maibabalik. Hindi na nawawala si Serena Montesilio. Natagpuan na siya. Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na simpleng awa ang umiikot sa buhay ni Natavian at Serena. Natagpuan na ang nawawalang anak. Nalaman na ni Don Elpidio Montesilio na buhay ang anak niyang inakala niyang patay na. Ngulit minsan, ang muling pagkikita ay hindi agad nangangahulugan ng kapayapaan. Dahil kapag may bumalik mula sa dilim, kailangan niya munang harapin ang sakit, galit, takot, at mga taong nagsikap na ilibing siya habang humihinga pa siya. Lumipas ang unang linggo ni Serena sa Montesilio Medical Center na halos parang panaginip. Malinis ang kumot, malamig ang silid, tahimik ang paligid, at may mga nurse na dumarating sa tamang oras para tingnan ang kanyang lagay. Ngunit kahit komportable ang kwarto, hindi pa rin komportable ang loob niya. Sa tuwing may lalaking nakasuot na itim na suit na dumadaan sa labas, napapatiglag siya. Sa tuwing may kumakatok ng malakas, humihigpit ang hawak niya sa kumot. At sa tuwing naririnig niya ang tunog ng gulong ng wheelchair sa koridor, bumabalik sa isip niya ang amoy ng lumang waiting shed, ang lamig ng semento, at ang pakiramdam na kaya siyang kalimutan ng buong mundo. Isang umaga, pumasok si Doktora Paloma Estioco sa kwarto. Nasa early 40s siya, may maikling buhok, seryosong tindig, at boses na hindi matamis, ngunit may laman na malasakit. "Good morning, Serena," sabi nito habang tinitingnan ng chart. "Handa ka na ba sa unang full assessment natin?" Napatitig si Serena. "Masakit po ba? Hindi kita lolokohin," sagot ni Doktora Paloma. "May parte na masakit, may parte na nakakapagod, pero hindi kita pipilitin lampas sa kaya mo. Ang gusto ko lang ay malaman natin kung gaano pa kalaki ang pwedeng ibalik sa lakas ng katawan mo. Paano kung wala na?" Tanong ni Serena, halos hindi marinig. Ibinaba ni Doktora Paloma ang chart. "Kung wala na ang dati, gagawa tayo ng bagong paraan para mabuhay ka ng buo pa rin." Hindi agad nakasagot si Serena. Buo. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang iyon para sa sarili niya. Nasa tabi ng kama si Don Elpidio, tahimik at halatang pagod. Mula nung matagpuan ang anak, halos hindi na siya umuuwi sa mansyon. Natutulog siya sa maliit na sofa sa private room kahit ilang beses na siyang sinabihan ng staff na may executive suite sa taas. Para sa kanya, hindi na mahalaga ang ginhawa. 2 taon siyang hindi nakabantay sa anak. Ngayon, ayaw na niyang mawala ito kahit isang gabi. Ngulit ang presensya niya ay hindi palaging nagbibigay ng gaan kay Serena. May mga sandaling tinitignan niya ang ama at hindi niya mapigilang magtanong sa sarili, "Bakit hindi mo ako nahanap? Bakit naniwala ka agad? Bakit hinayaan mong ilibing ako sa papel kahit buhay pa ako?" Isang gabi, matapos ang unang session ng therapy, napapagod ng husto si Serena. Namumutla siya, pawis ang loo at nanginginig ang mga kamay. Sinubukan siyang alalayan ni Don Elpidio habang inililipat siya pabalik sa kama, ngulit bigla niyang inadit ang hawak nito. "Huwag po muna," sabi niya. Natigilan ang matanda. "Anak, pagod lang po ako." Pero pareho nilang alam na hindi lang pagod ang dahilan. Mabigat na naupo si Don Elpidio sa silya. "May karapatan kang magalit sa akin." Napatingin si Serena sa kanya. Matagal niyang pinigil ang mga salitang iyon, pero ngayon, parang hindi na niya kayang lunukin. "Akala ko po, hinayaan ninyo ako." Mahina niyang sabi. Parang sinaksak sa dibdib si Don Elpidio. "Hindi. Akala ko po." Naputol ang boses niya. "Akala ko, nung hindi kayo dumating, wala na akong halaga." Lumuhod si Don Elpidio sa tabi ng kama. Hindi tulad nung covered court na puno ng tao, ngayon ay sila lang halos ang naroon. Walang kamera, walang empleyado, walang apelidong kailangang protektahan. "Pinakita sa akin ang katawan," sabi niya nanginginig ang boses. "May dokumento,
May death certificate. May alahas mo raw na nakuha sa aksidente. May doktor na nagsabing hindi na raw pwedeng buksan dahil sunog ang katawan. Ako, napapikit siya. Ako ang mahina. Naniwala ako dahil durug na ako. At yon ang kasalanang dadalhin ko habang buhay. Tumulo ang luha ni Serena, ngunit hindi pa rin niya hinawakan ng ama. Hindi ganoon kadali ang pagpapatawad. Hindi sapat ang luha para burahin ang mga gabing natulog siya sa bangkeka habang ang ama niya ay nasa mansyon at naniniwalang patay na siya. Sa mga araw na iyon, si Tavian ay hindi araw-araw pinapayagang manatili sa loob ng kwarto. Hindi dahil ayaw ni Serena, kundi dahil kailangang bigyang ng oras ang pamilya at mga doktor. Ngulit hindi siya umalis sa paligid. Tuwing umaga, dumadaan siya bago magbenta sa terminal. Tuwing gabi, matapos maubos ang paninda, bumabalik siya dala ang lutong bahay ni Aling Visminda. Minsan tinolang manok, minsan ginisang munggo, minsan simpleng lugaw na may luya. Hindi na ako nasa waiting shed, sabi ni Serena isang gabi nang makita ang lalagyan ng pagkain. Alam ko, pero sabi ng nanay ko, kahit nasa ospital ka, kailangan mo pa rin ng totoong pagkain. Hindi ba nakakahiya? May pagkain naman dito. Mas nakakahiya kung sasabihin ko sa nanay ko na hindi mo kinain. Baka siya mismo pumunta rito at pagalitan ka. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang therapy, natawa ng mahina si Serena. Maliit na tawa lang, pero sapat para mapangiti si Tavian. Habang si Serena ay lumalaban sa katawan niyang minsang pinabayaan, lumalaban naman si Tavian sa ibang uri ng pagsubok. Kumalat sa social media ang larawan niya mula sa medical mission, ang binatang nakatayo sa nawawalang anak ng bilyonaryo. Sa una, marami ang humanga. Tinawag siyang Good Samaritan, bayani sa terminal, at binatang may gintuang puso. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ring kumalat ang ibang kwento. Ginamit lang niya ang babae. Bakit niya dinala sa foundation? Siguradong may plano. Baka dati pa niyang alam na mayaman iyon. Ang mga salitang iyon ay hindi kusang lumabas. Sina Kalante at Darian ang nasa likod. Gumamit sila ng mga bayarang page, peking account at ilang tabloid reporter para baluktutin ang kabutihan ni Tavian. At para mas maging makapaniwala, kinausap nila si Berto Palanca. Sa likod ng karinderya ni Berto isang gabi, nakipagkita sa kanya ang isang lalaking tauhan ni Darian. Iniabot nito ang makapal na sobre. Sabihin mo lang na matagal nang interesado si Tavian sa mga mayayamang pasahero. Sabihin mong nakita mo siyang kinukunan ng litrato ang pendant ng babae. Sabihin mong may plano siya. Tumingin si Berto sa sobre. Matagal na siyang naiinggit kay Tavian. Matagal na niyang gustong mapahiya ang binata. Ngunit nang hawakan niya ang pera, biglang pumasok sa isip niya ang mga gabi na nakita niyang tahimik na iniiwan ni Tavian ang pagkain kay Serena kahit walang nakikiting. Alam niyang kasinungalingan ang ipapasabi sa kanya. Ngulit malaki ang pera at mahirap ang buhay. Kinabukasan, may lumabas na video interview ni Berto. Nakaupo siya sa harap ng kanyang karinderya, may kunwaring lungkot sa mukha. Hindi sa naninira ako, pero matagal ko nang napapansin na kakaiba ang kilos ni Tavian. Palagi niyang nilalapitan yung babae. Hindi natin alam kung ano ang tunay niyang intensyon. Nang mapanood iyon ni Tavian, hindi siya nagsalita. Nakaupo siya sa tabi ng kariton, hawak ng cellphone ni Kulas. Nanginginig ang daliri niya, hindi sa galit, kundi sa sakit. Papatulan natin, sabi ni Kulas. Pupuntahan ko si Berto. Wag, pigil ni Tavian. Sinisira ka niya. Kapag sinagot ko ng gulo, lalo lang silang sasabihing tama sila. Naroon din si Manang Puring, tahimik na nakatitig sa screen. May paraan ng katotohanan para lumabas, anak, pero minsan kailangan din itong tulungan. Si Nympha ang unang kumilos. Kinausap niya ang barangay captain, ang mga health workers at ang mga taong nakakita sa nangyari sa loob ng ilang buwan. Si Kulas ay lumabas ng lumang dashcam footage mula sa jeep niya kung saan makikita si Tavian na ilang gabing iniiwan ang pagkain kay Serena at umaalis agad. Si Manang Puring naman ay nagbigay ng matapangang pahayag sa isang local reporter. Hindi man luloko ang batang iyan. Sabi ng matanda, kung gusto niyang yumaman, sana noon pa niya ginamit ang pendant. Pero ilang linggo niyang pinakain ng dalaga nang hindi tinatanong ang apelyido. Pati si Miro, kahit bata pa, nagsalita. Nasa harap siya ng barangay hall, hawak ang lumang panyo.
Si Kuya Tavian po, binibigyan niya rin ako ng pagkain kahit wala akong pera. Hindi niya po alam na mayaman si Ate Serena. Ang alam lang niya, gutom kami. Kumalat ang mga pahayag na iyon. Unti-unting nabaligtad ang ihip ng hangin. Ang mga dating naninira kay Tavian ay napahiya. At si Berto, imbes na matuwa, lalo pang kinain ang konsensya. Hindi niya akalaing pati batang si Miro ay masasaktan ng kasinungalingan niya. Samantala, si Don Elpidio at Attorney Liovino ay nagsimula ng humukay sa mga dokumento ng nakaraan. Binuksan nila ang lumang kaso ng aksidente, hinanap ang mga record sa ospital at tinunto ng mga taong pumirma sa peking death certificate. Sa bawat dokumentong lumalabas, mas lumilinaw na hindi aksidente ang pagkawala ni Serena. May bank transfer na mula sa account ng isang shell company na konektado kay Darian patungo sa doktor na nagdeklara ng pagkamatay ni Serena. May CCTV archive mula sa lumang ospital na nagpapakita ng isang wheelchair na inilalabas sa likod na entrance sa hating gabi. May pirma rin ni Darian sa isang private care facility sa Laguna kung saan unang itinago si Serena sa ilalim ng ibang pangalan. Isang gabi, ipinatawag ni Don Elpidio si Calanthe at Darian sa malaking conference room ng ospital. Naroon si Attorney Liovino, ilang private investigator at si Serena na nakaupo sa wheelchair katabi si Tavian at Dr. Paloma. Ayaw sana ni Serena na humarap, ngunit sinabi niya, "Buong buhay ko silang tinakasan. Ngayon, gusto kong makita nila na hindi na ako takot." Pumasok si Calanthe na taas noo pa rin. Si Darian naman ay hindi mapakali. "Elpidio," simula ni Calanthe, "kung tungkol ito sa mga chismis." "Hindi ito chismis," putol ni Don Elpidio. Ipinatong ni Attorney Liovino ang mga dokumento sa mesa, isa-isa niyang ipinaliwanag ang bank transfer, ang peking medical record, ang pangalan ng doktor at ang facility kung saan dinala si Serena. Habang tumatagal, lalong nawawala ang kulay sa mukha ni Darian. "May paliwanag dyan," sabi ni Calanthe. "Ano?" tanong ni Serena. Natigilan ang lahat. Mahina ang boses niya ngulit malinaw. "Ano ang paliwanag kung bakit ako nagising sa lugar na hindi ko kilala? Ano ang paliwanag kung bakit sinabi sa akin ni Tia Osang na may gustong magpatahimik sa akin? Ano ang paliwanag kung bakit 2 taon akong natulog sa takot habang kayo ang nakaupo sa bahay ng pamilya ko?" Hindi nakasagot si Calanthe. Si Darian naman ay napayuko. "Darian," malamig na sabi ni Don Elpidio, "pumirma ka rito." "Nagkamali lang ako. Si Mama ang..." Isang talim na tingin mula kay Calanthe ang nagpatahimik sa kanya. Pero huli na, narinig ng lahat ang simula ng pag-aamin. Sa araw na iyon, hindi pa natatapos ang kaso, ngunit gumuho na ang pinakamalaking pader ng kasinungalingan. Sinuspinde ni Don Elpidio ang lahat ng access ni Calanthe at Darian sa kumpanya at ari-arian. Ipinasa ni Attorney Liovino ang ebidensya sa mga otoridad. Nagsimula ang formal na imbestigasyon. Ngunit sa gitna ng gulo, may isa pang mahalagang pangyayari. Sa rehabilitation room, ilang araw matapos ang paghaharap, nakatayo si Serena sa pagitan ng parallel bars. Nanginginig ang mga braso niya. Pawis na pawis siya. Nasa harap siya ni Dr. Paloma, sa likod si Tavian at sa gilid ay nakatayo si Don Elpidio na pinipilang umiyak. "Isang hakbang lang," sabi ni Dr. Paloma. "Hindi kailangang malayo, hindi kailangang maganda, basta totoo." Huminga ng malalim si Serena. Tumingin siya kay Tavian. "Kapag bumagsak ako," tanong niya. "Nandito kami," sagot nito. Dahan-dahan niyang ginalaw ang isang paa, halos walang distansya, halos hindi mapapansin ng ibang tao. Ngunit para kay Serena, iyon ay bundok na tinawid. Isang hakbang, isang maliit, nanginginig, masakit na hakbang. Napahawak si bibig si Don Elpidio. Si Dr. Paloma ay ngumiti. Si Tavian ay halos hindi huminga. At si Serena, sa gitna ng sakit at luha, ay ngumiti. Hindi pa siya lubusang magaling. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa bayad ang lahat ng ninakaw sa kanya.
Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya basta inililigtas ng iba. Siya mismo ang nagsisimulang bumangon. Pagkatapos ng session, habang nagpapahinga siya sa wheelchair, lumapit si Tavian na may dalang maliit na notebook. Nakasulat sa pabalat, "Hapag ng pag-asa." "Ano yan?" tanong ni Serena. "Plano," sabi ni Tavian. "Kung papayag ang papa mo, gusto kong hindi lang ako tumanggap ng tulong. Gusto kong may itayo na maliit na kusina malapit sa terminal para sa mga walang makanin, para sa mga katulad mo noon, katulad ni Miro, katulad ko noon na bata ako." Binuksan ni Serena ang notebook. May mga simpleng drawing ng kusina, mesa, listahan ng volunteers at murang menu. "Hindi ito maliit," sabi niya. "Pangarap lang muna." Tumingin siya kay Tavian. "Gawin natin." "Gawin?" "Oo, hapag ng pag-asa. At kapag nakalakas ako, gusto kong ituloy ang dati kong pangarap. Rehabilitation center naman para sa mahihirap. Hindi lang ospital ng mayaman. Lugar para sa mga taong iniwan dahil nahihirapan silang alagaan." Doon unang nagsanib ang pangarap nilang dalawa. Ang pagkain para sa gutom, ang paggaling para sa iniwan, ang dignidad para sa mga taong tinuring na pabigat ng mundo. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Don Elpidio si Tavian sa maliit na lounge ng ospital. "May narinig akong plano," sabi ng matanda. Napayuko si Tavian. "Pasensya na po kung parang abusado. Hindi ko po hinihingi para sa sarili ko." "Alam ko," sagot ng matanda. "Kaya ako nakikinig." Tumingin si Tavian sa kanya. "Ayokong yumaman dahil kay Serena. Ayokong isipin ng tao na kabayaran nito. Pero kung may maitutulong kayo para makakain ng mga taong natutulog sa kalsada, iyon po ang tatanggapin ko." Matagal siyang tinitigan ni Don Elpidio. Pagkatapos, maharang itong tumango. "Kung may isang bagay akong natutunan mula sa pagkawala ng anak ko, iyon ay hindi sapat na magtayo ako ng gusiling may pangalan ko. Kailangan kong siguraduhing nahaabot nito ang taong walang boses." Huminga siya ng malalim. "Tutulungan kita, Tavian. Pero ikaw ang mamumuno sa kusina. Ikaw ang nakakaalam ng gutom na hindi nakikita ng mga mayayaman." Sa labas ng ospital, patuloy pa rin ang laban. Si Calante ay naghahanap ng abogado. Si Darian ay sinusubukang iligtas ang sarili. Si Berto ay unti-unting kinakain ng konsensya sa kasinungalingang sinabi niya. Ngunit sa loob ng ospital, may mas malakas nang nabubuo kaysa takot. Katotohanan, pagbangon, at isang bagong simula na hindi na nakatali sa sirang waiting shed, kundi sa pangakong walang ibang Serena ang iiwan sa dilim ng walang pagkain, walang gamot, at walang taong maniniwala sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dumating na tayo sa parte kung saan hindi na sapat ang basta mabunyag ang katotohanan. Dahil sa tunay na buhay, hindi nagtatapos ang sugat sa araw na nalaman kung sino ang nakasakit. May kailangan pang paghilumin. May kailangang itayo mula sa nawasak. At may mga taong kailangang patunayan sa sarili nila na hindi sila habang buhay na biktima ng nakaraan. 2 taon ang lumipas mula nang nagsimula ang formal na imbestigasyon kina Calante Villamor Montesilio at Darian Villamor. Sa loob ng 2 taong iyon, maraming gabi ang hindi naging madali para kay Serena. Hindi totoong dahil natagpuan siya ng ama niya ay biglang nawala ang takot. Hindi totoong dahil may pera na siyang muling nakapaligid sa kanya ay agad na gumaan ng lahat. May mga gabing nagigising pa rin siya sa kalagitnaan ng tulog, pawis na pawis. Iniisip na nasa lumang facility pa rin siya kung saan minsan siyang itinago. May mga umagang ayaw niyang harapin ang therapy dahil pakiramdam niya ay pinaparusahanan siya ng sarili niyang katawan. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng rehabilitation room ng Montesilio Medical Center, madalas siyang abutan ng araw habang hawak ang parallel bars, dahan-dahang inililipat ang bigat mula sa isang paa patungo sa kabila. Minsan, nakatayo sa likuran niya si Dr. Paloma Estioco,
Mahigpit ngulit mahinam ang boses. "Serena, hindi mo kailangang bilisan," sabi ng doktora isang umaga. "Ang mahalaga, hindi ka tumitigil." Napangiting pagod si Serena. "Parang buong buhay ko po yata yan ng lesson. Kung ganun, magaling ka ng estudyante." Nasa gilid naman si Tavian, hawak ng tumbler ng tubig at maliit na tuwalya. Hindi siya pumapalakpak ng sobra kung may nakakagawa si Serena ng hakbang. Ang ginagawa niya ay ngumiti lang ng tahimik at sabihing, "Isa pa kung kaya, kung hindi, pahinga." Isang araw, matapos ang mahabang session, naupo si Serena sa wheelchair at tinignan ang kanyang mga paa. Hindi na sila kasing lakas tulad ng dati. Hindi na siya makakatakbo ng mabilis sa hallway ng eskwela gaya noong nursing student pa siya. May mga distansyang kailangan pa rin niya ang wheelchair. May mga araw na tungkod ang kasama niya, pero hindi na niya kinukumuhit ang mga yun. "Dati," sabi niya kay Tavian habang tahimik sila na nasa therapy garden ng ospital. "Kapag nakikita ko ang wheelchair, naiisip ko kulungan." Tumingin si Tavian sa kanya. "Ngayon?" Hinawakan ni Serena ang gulong ng upuan. "Ngayon, naiisip ko, dinala rin ako hanggang dito. Hindi pala lahat ng bagay na nagpapakita ng kahinaan, kaaway." Tumanggo si Tavian. "Minsan, tulay." Ngumiti si Serena. "Oo, tulay." Sa kabilang bahagi ng lungsod, unti-unti namang nagbago ang lumang terminal. Hindi na roon nakatayo ang maliit na kariton ni Tavian. Sa halip, sa dating bakanting lote sa tabi ng waiting shed, may itinayong maaliwalas na community kitchen na may malaking karatulang kahoy, hapag ng pag-asa. Hindi ito magarbong gusali, ngulit malinis, maliwanag, at laging may amoy ng bagong lutong pagkain. May mahabang mesa para sa mga batang kalye, matatanda, driver, at mga pamilyang kulang ang kinikita sa araw-araw. Si Aling Visminda ang naging punong tagapamahala sa kusina. Kahit pilay pa rin ng isang paa, mas malakas na siya ngayon dahil naoperahan at naalagaan ng maayos. Madalas siyang nakaupo sa mataas na bangko habang nagtuturo sa mga bagong volunteer. "Huwag ninyong tipirin ng sabaw," paalala niya sa 2 kabataang tumutulong magsandok ng tinola. "Ang taong gutom, hindi lang laman tiyan ang hinahanap, init din." Si Kulas Remonte ang namamahala sa paghatid ng pagkain sa ilang eskinita gamit ang jeep niyang pinalagyan ng maliit na logo ng hapag ng pag-asa. Tuwing hapon may ruta siya para dalhan ng pagkain ang matatanda na hindi na makalakad papunta sa kusina. Ipinagmamalaki niya ito sa mga pasahero. "Dati boundary lang habol ko," biro niya. "Ngayon, may misyon na rin ang jeep ko." Si Manang Puring naman ay may maliit na pwesto ng bulaklak sa harap ng community kitchen. Hindi na siya kailangang maglakad ng malayo sa init para magbenta ng sampagita. Ang mga bumibili ng pagkain o dumadalaw sa kitchen ay madalas ding bumibili sa kanya. Sa tabi ng pwesto niya ay may maliit na paso ng halamang inaalagaan ni Serena. Si Miro, ang dating batang palaboy, ay hindi na natutulog sa karton. Sa tulong ng scholarship na inayos ni Don Elpidio at Attorney Leovino, nakapag-aral muli. Payat pa rin siya, makulit pa rin, pero may uniforme na, may bag, at may pangarap ng maging social worker. "Kuya Tavian!" sigaw niya isang hapon habang tumatakbo papasok ng kusina. "Top 3 ako sa klase!" Napalingon ang lahat. Si Aling Visminda ay halos maluha habang inaabot ang isang mangkok ng tsampurado. "Ayan, kumain ng top 3, sabi niya. "Baka maging top 1 kapag busog." Tumawa si Miro. "Top 1 na po sa kainan." Hindi rin natigil sa hapag ng pag-asa ang pangarap ni Serena. Sa lupaing dating nakalaan dapat para sa isang luxury showroom ng Montesillo Group, ipinatayo ni Don Elpidio ang Serena Montesillo Center for Recovery and Dignity. Hindi ito pribadong ospital para lamang sa may kaya. Ito ay rehabilitation center para sa mga mahihirap na naaksidente, stroke survivors, mga manggagawang napilayan sa trabaho,
matatandang inabandona at mga taong tinuring ng sariling pamilya na pabigat dahil sa kapansanan. Si Dr. Paloma ang naging medical director, si Nympha Soriano ang community coordinator, ang taong lumilibot sa barangay upang hanapin ang mga pasyenteng hindi kayang lumapit, walang pamasahe o takot sa gastos. Si Kulas ang tumutulong sa transport kapag kailangan ng libreng sakay. Si Miro ay volunteer tuwing Sabado, tagabasa ng pangalan ng pasyente at tagatulak ng wheelchair ng mga lola at lolo. At si Tavian, kahit hindi doktor, ang namamahala sa maliit na kantin ng center kung saan libre ang pagkain para sa indigent patients. Isang umaga sa opening ng center, nakatayo si Don Elpidio sa harap ng maraming tao. Mas matanda na ang itsura niya ngayon, ngunit mas malambot na ang mukha. Hindi na siya mukhang negosyanteng laging hinahabol ang oras. Sa tabi niya ay si Serena, nakasuot ng simpleng cream dress, may tungkod sa isang kamay at nakahawak kay Tavian sa kabila. Dati, akala ko ang pagtulong ay nasusukat sa laki ng tseke at taas ng gusali. Pero natutulan ko sa pagkawala ng anak ko na maraming gusali ang walang silbi kung hindi nito naaabot ang taong nakahiga sa kalsada, gutom, sugatan at walang naniniwala. Napatingin siya kay Tavian. Ang anak ko ay natagpuan hindi ng kapangyarihan ko, hindi ng yaman ko, kundi ng kabutihan ng isang taong walang sobra, ngunit marulong magbahagi. Tahimik na yumuko si Tavian. Ayaw niyang masyadong napupuri, pero hinawakan ni Serena ang kamay niya para ipaalala na karapat-dapat niyang tanggapin yon. Hindi rin nakaligtas sa batas sina Calante at Darian. Sa unang taon ng kaso, pilit pang lumaban si Calante. Gumamit siya ng mamahaling abogado, naglabas ng kwento sa media na biktima lang daw siya ng maling akala at sinubukang sirain muli ang testimonya ni Serena. Ngunit iba na ang sitwasyon. Nasa kamay na ni Attorney Leovino ang matibay na ebidensya, CCTV mula sa lumang ospital, bank transfer sa peking doktor, pirma ni Darian sa private care facility, at testimonya ng ilang tauhan na dati ay natakot ngunit nakaluunan ay nagkonsensya. Si Berto Palanca, na dating nagsinungaling laban kay Tavian, ay isa sa mga hindi inaasahang tumulong sa kaso. Matagal siyang kinain ng konsensya. Isang gabi, pumunta si Berto sa hapag ng Pag-asa habang nagsasara na ang kusina. Natagpuan siyang Tavian na naglilinis ng mesa. "May kailangan ka?" Tanong ni Tavian, kalmado ngunit maingat. Hindi makatingin si Berto. Patawad. Tumigil si Tavian sa pagpupunas. "Binayaran nila ako," amin ni Berto, "para magsinungaling, para palabasing ginamit mo si Serena. Akala ko pera nang yun. Akala ko walang malaking masisira. Pero nung nakita ko yung bata, si Miro, na umiiyak habang ipinagtatanggol ka, hindi ako nakatunog ng maayos mula noon." Matagal na tahimik si Tavian. Hindi madaling kalimutan ang paninirang dinanas niya. Ngunit nakita niya sa mukha ni Berto ang bigat ng taong tunay na dinurog ng sariling kasalanan. "Hindi sa akin lang ikaw humingi ng tawad," sabi ni Tavian. "Humingi ka rin ng tawad sa mga taong dinamay mo sa kasinungalingan." Tumanggo si Berto. "Handa akong tumistigo." At tumistigo nga siya. Inamin niya kung paano siya nilapitan ng tauhan ni Darian, kung magkano ang ibinigay sa kanya, at kung anong kasinungalingan ang ipinasabi sa kanya. Hindi nito binuraan kasalanan niya, ngunit tumulong ito para mas mabuo ang kaso. Sa huling pagdinig, nakaupo si Serena sa witness area. Hindi na siya nanginginig tulad noon. Nasa likod niya si Tavian, Don Elpidio, Aling Visminda, Nympha, Kulas, Manang Puring, Miro at Dr. Paloma. Lahat ng taong naging tulay sa kanyang pagbabalik. Tinanong siya ng hukom, "Ano ang hinihiling mo sa korte?" Huminga ng malaling si Serena. Tumingin siya kina Calante at Darian. Si Calante ay nanatiling matigas ang mukha, ngunit ang mga mata niya ay wala ng dating kumpiyansa. Si Darian naman ay halatang wasak na, parang ngayon lang tunay na unawaan ang bigat ng ginawa nila. "Hindi po ako humihingi ng paghihinggal,"
sagot ni Serena. Ang hinihiling ko po ay hustisya. Dahil ang ginawa nila sa akin ay hindi lang pagkuha ng pera o pangalan. Kinuha nila ang 2 taon ng buhay ko, ang tiwala ko sa pamilya, at ang karapatan kong mabuhay ng malaya. Gusto kong malaman ng kahit sinong may kapangyarihan na hindi nila pwedeng burahin ng isang tao dahil lang sagabal ito sa gusto nila. Sa huli, napatunayang guilty sina Calante at Darian sa mga kasong may kaugnayan sa illegal detention, falsification of documents, conspiracy, at obstruction. Si Calante ay hinatulang makulong at tuluyang tinanggalan ng anumang karapatan sa ari-arian ng pamilya Montesillo. Si Darian, dahil sa bahagyang pag-aamin at pakikipagtulungan sa huling yugto, nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngulit hindi nakaligtas sa pananagutan. Habang inilalabas sila ng korte, hindi sumigaw si Serena. Hindi siya numiti ng may galit. Pumikit lang siya at huminga ng malalim. Tapos na ang isang bahagi ng bangungot. Pagkalabas nila ng korte, lumapit si Don Elpidio sa anak. Anak, proud ako sa iyo. Tumingin si Serena sa kanya. Sa loob ng 2 taon, natutunan nilang buuin muli ang relasyon nilang mag-anak. Hindi iyon madali. May therapy session silang kasama, may mga gabing nag-uusap sila tungkol sa mga pagkukulang, at may mga sandaling pareho silang umiiyak sa mga bagay na hindi na nila maibabalik. Ngulit unti-unti, natutunan ni Serena na hindi siya kailangang magpanggap na okay agad para lang mahalin ng ata. At natutunan naman ni Don Elpidio na ang pagmamahal ay hindi lang pagbibigay ng proteksyon, kundi pakikinig kahit masakit ang maririnig. Proud din ako sa atin, Papa, kasi hindi tayo nanatili sa galit. Pagkaraan ng ilang buwan, ipinagdiwang ang unang anibersaryo ng Hapag ng Pag-asa at ang formal na pagbubukas ng bagong wing ng Recovery Center. Hindi ito marangyang pagtitipon na puno ng politiko at kamera. Pinili ni Serena at Tavian na gawing simpleng salo-salo. May mahabang mesa sa courtyard, may pansit, tinola, gulay, adobo, puto at mainit na arroz caldo, ang pagkaing unang nagpainit sa mga gabing malamig sa waiting shed. Dumating ang mga taong natulungan ng center. Isang dating karpenterong natutong malaklak muli gamit ang prosthetic leg. Isang lola na na-stroke, ngulit marunong nang magsulat muli ng pangalan niya. Isang batang may spinal injury na ngayon ay nakakapag-aral online at ilang pamilyang minsang akala ay wala ng pag-asa. Hindi lang sila pasyente. Bahagi na sila ng pamilyang nabuo mula sa sakit. Sa gitna ng programa, tumayo si Serena. Hawak niya ang tungkod, ngulit hindi niya ginamit agad. Nasa ilang hakbang ang layo niya sa maliit na entahak sa kung saan naroon si Tavian, Aling Visminda, Don Elpidio. Huminga ng malalim si Serena. Alam ni Dr. Paloma ang gagawin niya. Alam din ni Tavian, ngulit hindi siya lumapit hanggat hindi hinihingi. Dahan-dahang humakbang si Serena. Isa, huminto siya, naninginig ang tuhod. 2, narinig ang pigil na paghinga ng tao. 3, nagsimulang lumuha si Manang Puring habang hawak ang rosaryo. 4, si Miro ay napahawak sa bibig, parang ayaw niyang magsalita baka masira ang sandali. 5. Nang makarating si Serena kay Tavian, hindi siya bumagsak. Hindi rin siya agad umupo. Tumayo siya sa harap niya, nanginginig man kunit matatag. At duwan, sa harap ng mga taong nakita siyang pagkadurog at pagbangon, ngumiti siya. Nung una mo akong pinakain, Sabi ni Serena kay Tavian, hindi mo tinanong kung sino ako. Mahina ang boses niya, pero tahimik ang buong courtyard kaya narinig ng lahat. Hindi mo tinanong kung may ibabalik ako. Hindi mo tinanong kung karapat-dapat ba akong tulungan. Binigyan mo lang ako ng pagkain dahil gutom ako. At minsan, iyon pala ang simula ng pagbabalik ng isang tao sa buhay. Naluha si Tavian. Hindi ako bayani, Serena. Alam ko, sagot niya. Kaya mas totoo dahil hindi mo kailangang maging bayani para maging dahilan ng pag-asa ng iba. Lumapit si Aling Visminda at hinawakan ng kamay ng dalaga. Anak, simula ngayon, hindi ka na bisita sa hapag namin. Pamilya ka na.
Napahagulhol si Serena at yumakap sa matanda. Sa likod nila, si Don Elpidio ay tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, nakita niyang ang anak niyang minsang inagawa ng tahanan ay may bagong tahanang hindi itinayo sa pera lamang, kundi sa pagmamahal ng mga taong pinili siyang samahan. Lumipas pa ang mga taon at lalong lumawak ang hapag ng pag-asa. Nagkaroon ito ng mobile kitchen para sa mga nasalanta ng bagyo, feeding program para sa mga batang lansangan, at livelihood training para sa mga magulang na nawalan ng trabaho. Ang recovery center naman ay naging modelo ng ibang lungsod. Hindi perpekto ang sistema. May mga araw na kulang ang pondo, may mga pasyenteng hindi agad gumagaling at may mga hamon pa ring dumarating. Mulit hindi na natitinag ang pundasyon nito. Si Tavian ay nanatiling simple. Kahit inalok siya ni Don Elpidio na mataas na posisyon sa foundation, pinili niyang manatiling malapit sa kusina. Para sa kanya, doon niya mas nararamdaman ang dahilan ng lahat. Sa bawat batang kumakain ng mainit na sabaw, nakikita niya ang sarili niya noong maliit pa siya. Sa bawat taong nahihiyang humingi ng pagkain, naaalala niya si Serena noong unang gabi sa waiting shed. Si Serena naman ay naging boses ng mga taong may kapansanan at mga biktima ng pang-aabuso. Hindi niya itinago ang wheelchair, ang tungkod o ang kanyang mga piklat. Sa tuwing nagsasalita siya sa harap ng mga estudyante at doktor, sinasabi niya, "Huwag ninyong tingnan ang pasyente bilang sirang katawan. Tingnan ninyo siya bilang taong may kwentong kailangang pakinggan." Sa personal nilang buhay ni Tavian, hindi minamadali ang pagmamahalan. Hindi ito biglang naging romansa dahil sa utang na loob. Dumaan sila sa pagkakaibigan, paghilom, pag-aalinlangan, at pagtatanong kung tama bang magsimula ng bagong yugto habang may sugat pa ang nakaraan. Ngulit sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang pagmamahal nila ay hindi galing sa awa. Galing ito sa paggalang, sa pananatili, at sa pagkilalang pareho silang may pinagdaraanan, ngulit parehong piniling bumangon. Isang gabi, maraming taon matapos ang unang pagkikita nila, bumalik sina Tavian at Serena sa lumang waiting shed. Hindi na ito sira ngayon. Pinagawa ito ng barangay at nilagyan ng ilaw, bangko at maliit na karatala. Sa lugar na ito nagsimula ang hapag ng pag-asa. Naupo si Serena sa bagong bangko, hawak ang tungkod. Si Tavian ay nakatayo sa tabi niya, may dalang dalawang lalagyan ng aros kaldo. "Dito mo ako unang dinalhan ng pagkain. Tinanggihan mo pa nga ako. Hindi kita kilala noon. Hindi rin kita kilala. Tapos, bakit mo ako tinulungan?" Tumingin si Tavian sa ilaw ng terminal, sa mga pasaherong nagmamadali, sa mga driver na tumatawag ng sakay, at sa buhay na patuloy na umaandar kahit maraming nasasaktan. Kasi nung gabing iyon, hindi ko kailangang malaman ang buong kwento mo para malaman na kailangan mo ng kasama. Tahimik si Serena. Pagkatapos, isinandal niya ang ulo sa balikat ni Tavian. Sa dulo ng kwento, hindi na bumalik si Serena sa dilim ng pag-iisa. Hindi na rin nanatiling binatang kariton lang ang nasinak Tavian sa mata ng mundo. Ngulit sa puso niya, siya pa rin ang anak ni Aling Visminda na naniniwala na isang supot ng pagkain ay pwedeng maging simula ng himala. Si Don Elpidio ay nabuhay bilang amang hindi na inuna ang negosyo kesa sa oras. Si Nympha, Kulas, Manang Puring, Miro, Doktora Paloma at Attorney Liovino ay naging bahagi ng mas malaking pamilyang pinagbuklod hindi ng dugo, kundi ng kabutihan. At sa bawat umagang nagbubukas ang hapag ng pag-asa, may nakahandang mainit na pagkain sa mesa. Hindi bilang limos, kundi bilang paalala na walang taong dapat iwan sa kalsada, na walang sugat na dapat baliwalain, na ang katotohanan, gaano katagal ilibing, ay may paraan na bumangon.
At kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao ay nagsisimula sa simpleng tanong, kuwain ka na ba?